Dahil po may resurrection, may nagpapaalala sa inyo na ang buhay hindi lang kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kahit kayo ay naghihirap, kahit kayo po ay may pinagdadaan ng mga problema, may pinagdadaan ng sakit at pagsubok, hindi dito natatapos ang kwento. Dahil may resurrection tayong hinihintay. And our hope is alive in Christ. Nasa Kanya po ang ating pag-asa. Ang mensahe po natin ngayong hapon, know, believe, and live the gospel. Okay? Sabay-sabay po tayo. Know, unang-una, know. Know. Sa ulo ha. Sentido. Know, believe. Believe. Nagbi-believe tayo hindi lang sa utak, pati sa puso. And then live, turo nyo yung ground kung saan man kayo nakatayo. Live. Okay? Live. Know, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Know, believe, and live the gospel. Okay, malinaw po ang message natin ngayong hapon o gabing ito. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap. 3 punto po. Hulaan nyo kung ano ang 3 points natin for today. Yun din. Know, believe, and live. Okay? Mauna tayo sa know. Bakit mahalaga ang know? Tingnan po ninyo ang verse na Hosea chapter 4 verse 6. Many people are destroyed for lack of knowledge. Many people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Nagagalit ang Panginoon at sa pamamagitan ng propetang si Hosea, sinasabihan niya yung bansang Israel, dahil kayo'y nakalimot, lagot kayo sa akin. Dahil hindi nyo inalam kung ano yung tama, lagot kayo. Kayo po ba naniniwala kayo mahalaga ang knowledge? Sino dito gustong-gusto ang knowledge? Kita nyo, napakahalaga ng knowledge. Kasi hindi nyo nga alam kung magtataas kayo o hindi. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng knowledge. Gusto natin may alam tayo. Mahalaga yon. Pagpasok natin ng 1 Corinthians 15, yan ang unang bungad ni Pablo. Tingnan po ninyong sinasabi, now I make known to you, my brethren. Pinapaalam ko sa inyo, binibigyang alam ko kayong lahat. Ano yung pinapaalam niya? Ano yung knowledge na to? Ito po ay yung gospel. Gospel. Ang salitang gospel po sa Greek language ay evanghelion o euangelion. Ang ibig sabihin po nun sa Ingles ay good news. Okay? Kaya nga po, merong emperor ng Rome, si Caesar o Caesar Augustus. Nung pinanganak siya, sa kalendaryo, merong nagsasabi doon sa Prian calendar. This is the gospel of the birth of the emperor. Gospel para sa kanila yon. Wala pa si Jesus nito ha. Gospel yun. Ibig sabihin, ito ang good news. Bakit? Bakit good news yung birth na yon ng emperor? Kasi, he will give Pax Romana. Magkakaroon ng peace sa buong mundo dahil dito sa emperor na to. Ganon kagaling tong emperor na to. Pero alam nyo, itong emperor na to namatay. At nabura na siya sa alaala ng mga tao. Hindi ito yung totoong good news. Kaya pagdating mo ng New Testament, yung mga apostles of Christ, they point us to the real gospel. Yung totoong good news. At yun yung tinuturo ni Paul sa kanila. Sinusulatan ni Paul, pinapaalala ko kayo, tinuruan ko na kayo ng gospel. Pero yung good news, ito talaga yun eh. A Savior has come and has redeemed you from your most implicating sins and mistakes. At hindi ka lang niya niligtas sa lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan, lahat ng kabulustugang ginawa mo sa buhay mo, pero may bonus pa. Meron ka pang access to eternal life in heaven. In heaven na walang luluha, walang iiyak, walang tatangis, walang mamamatay. Lahat ng prutas nandun, pati dinosaur nandun, pati yung mga idol mo sa Bible nandun silang lahat. Good news ba to mga kapatid? Kung good news pala yan, dapat binabalita sa iba yan. So kung ito ay good news, na may nagligtas sa atin, na kahit
basubas ang buhay natin, iniligtas tayo, binigyan tayo ng awa, ng pagmamahal, at entitled tayo to go to heaven, to be saved, to be saved from our sins and live eternity in heaven. Sa palagay nyo, good news yon? Is that good news? Parang konti lang. Good news ba yon? Yes, amen, amen. Ayan. So tingnan natin anong sinabi ni Paul. Pinreach niya po ito sa kanila. Yung pagpipreach ni Paul, hindi imbento. Hindi siya pumunta sa Corinth at nag-imbento ng kwento. Pag sinabi mong preach, yung gelitso. Ang ibig sabihin nun, yung totoo, pinoproklama mo. Pinapaalam mo sa kanila kung ano yung totoong nangyari. And so he was telling them, I gave you facts, solid facts about Jesus Christ, about the gospel. And then he said, if you hold fast, kung kakapitan at patuloy kayong maniniwala, okay kayo. Pero kung bibitawan nyo, kung bigla kayong makakalimot, kung tatalikuran nyo yung pananampalatayang yan, sinasayang nyo yung good news. Tayo ba, nag-aaksaya po ba tayo ng good news? Meron ba ditong nag-aaksaya? Sana wala. Pero yan ang pag-uusapan natin, kaya mahaba-haba pa po ang ating message. Ang atin pong kalaban sa chapter 15 ay hindi sila naniniwala na buhay si Kristo. Ang kalaban natin sa chapter 15 ay yung Greek thinking. Meron pong mga Greek na matatalino talaga. Kaya nga po naimbento yung mga geometry, trigonometry, algebra, kung ano-ano pang mga math yan. Kaya po tayo nagkaganon kasi yung mga Greek, mahilig silang mag-isip. Hobby nila mag-isip. Kaya galit na galit ako eh. Nagproblema patuloy ako sa math dahil dito sa mga to eh. Mga Pythagorean theorem, mga ganyan. Naku, hindi ko nagamit ever sa buhay ko. Ewan ko kung bakit na-invent. Siguro mga engineer nagagamit nila. Pero bakit ito po ang kalaban natin? Part of the Greek thinking is this. That our bodies will die and it will decay. And what is most important in this life is not the physical body. Ang importante ay yung laman, the soul. So kahit anong gawin mo sa katawan mo, magloko ka, magsapakan ka, maglasing ka, maganto ka, okay lang kasi mamamatay naman yan. Ang mahalaga mabuti ka sa loob. Ano naaalala nyo sa ganun? Meron kang mga nakikilala, no? Naniniwala po ba kayo kay God? Oo, naniniwala ako sa Diyos. Oo, naniniwala ako sa Diyos. Nagsisimba po ba? Hindi ko na magsimba, naniniwala na ako sa Diyos. Nakarinig na kayo ng mga ganun tao? Uy, magbagong buhay ka na kung naniniwala. Naniniwala na nga ako sa Diyos eh. Pero ibang klaseng mga pag-uugali ginagawa, iba-ibang mga kalokohan ginagawa sa buhay. Hindi pa pwede yun. Pero sila, ang kanilang takbo ng pag-iisip, okay lang yan. Katawan lang yan. Mamamatay yan at mabubulok yan. Ngayon, yung mga tao, hindi nagbabagong buhay. Kaya yung Corinth, maraming problema kasi ine-embrace nila itong Greek thinking na ito. So, ang sinabi ni Pablo sa kanila, I delivered to you as of first importance. Pinakamahalaga. Protos in Greek. Ito yung pinakamahalagang balita na dapat i-embrace nyo. At ano raw yung gospel? Kabisuduhin nyo to, this is the memory verse for this week. That Christ died for our sins according to the scriptures. Ibig sabihin, hindi to imbento, sinabi to sa salita ng Diyos at totoong namatay si Kristo para sa kasalanan natin. And that He was buried and then He was raised on the third day, again, according to the scriptures. Paulit-ulit sinasabi ni Pablo, nasasabi yan sa salita ng Diyos. Naandito yan. Mga kapatid, kung hindi kayo sure, tignan nyo sa Biblia. Yun yung sinasabi ni Pablo. Nasa Biblia po yan. Nasusulat yan. Maraming tao ayaw maniwala dito. Pero nung na-discover po ang Qumran Cave at nakita ang Dead Sea Scrolls. Alam nyo ba yung Dead Sea Scrolls? Ito po ay na-discover sa Qumran Cave at ito yung naging patunay na yung Bibliang hawak natin ngayon, totoo siya. Kasi may mga records, katulad ng nakikita ninyo sa larawang ito, yan,
Yan po ang isang buong scroll ng Book of Isaiah. Propeta. Si Prophet Isaiah, nakita po yung buong scroll niya at walang halos pagkakaiba doon sa Bibliyang meron tayo ngayon. Ano bang makikita nyo sa Isaiah? Makikita nyo po dyan. Isaiah 53 verse 5. He was pierced through for our transgressions. Hindi pa naiimbento ang pagpapako ng tao sa krus. Pero sinabi na sa Biblia, He was pierced through. At hindi lang yung pagpatay, pati yung dahilan bakit pinatay. The reason why is because of our transgressions, is because of our iniquities. Isipin nyo yun, even during the Old Testament, alam na natin ang plano ni Lord. He wants to redeem us from our sins. He wants to redeem us from our transgressions, from our iniquities, from our failures. And He got it all, si Jesus. By His scourging, we are healed. And then nagpatuloy po yan. Ito pa, napakagandang description. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. What does that mean? Everybody sinned. Again, katulad ng lagi kong ginagawa sa pre-PM service, sino po dito sa inyo ang never pang nagkasala? Taas po ang kamay. Okay, tinitingnan ko lang po, ha? Oo, okay, patas-patas naman pala tayo dito eh. It's a tie. It's a tie for all of us. Lahat po tayo parang mga nawawalang tupa. Yun po ang sinasabi dito. At sa lahat ng kalokohang pinagagawa natin, sinong nag-receive ng palo? Sinong nag-receive ng parusa? Si Jesucristo. Yan po, siya po ang pinag-uusapan sa Isaiah chapter 53. He is the suffering servant. Paano mo nasabi yan, Brother Paul? Tingnan nyo pati verses 9-10. Dinidescribe po kung paano talaga namatay si Jesus at kung anong ginawa sa kanya sa paglilibing sa kanya. Sabi dyan, His grave was assigned with wicked men. Totoo naman, dahil nung namatay si Kristo, kasama niya mga magnanakaw. At kung ibababa sila sa Kristo, itatapon sila sa iisang hukay, kasama niya yung mga kriminal na andun sila nung namatay. Pero anong nangyari? Napigilan. He was with a rich man in his death. There was a rich man in the New Testament. His name was Joseph. Joseph of Arimathea. Siya po ang nag-claim sa katawan ni Jesus, akin na po, ililibing po namin siya. Kaya nailibing si Jesus. Hindi siya kasamang tinambak dun sa mga magnanakaw. Kaya yung mga sundalo noon, nung nawala si Jesus, hinanap nila dun sa mga patay. Wala nga dito ha. Wala talaga dyan. Hindi mo hahanapin dyan, ay lang Diyos namin ay buhay at hindi patay. Yan ang ating Jesus Christ, ang ating Savior. He is alive. Kaya napakahalaga pong ine-embrace ninyo itong resurrection. The issue on which everything hangs is not whether or not you like His teaching, but whether or not He rose from the dead. Dahil nabuhay muli si Kristo, lahat ng sasabihin niya, totoo. Dahil nabuhay muli si Kristo, lahat ng iuutos niya, susundin ko. Naiintindihan niyo pa po? Kasama ko pa po ba kayo mga kapatid? Andiyan pa po kayo? Very good. Ito po ang blessing sa atin. Kaya tama po na maalala nyo ito. To make your life count, you have to know what you were blessed with because of Christ. Believe is the second point. Parang dream, believe, survive. Diba? So yung pangalawang believe, yung pangalawang punto natin, believe. Ang kailangan mo para maniwala ka, pruweba. Pruweba. Pag sinabi kong matalino ako, kailangan patunayan kong matalino ako. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16. Yung ba yung sukat ng talino? O ano ba sukat ng talino sa inyo? Or sabihin natin, sige, mayaman ako. Sige nga, patingin nga ng bank account mo. Ganon, di ba? Pogi ako. Yan, mabilis patunayan yan. Pag sinabi kong pogi ako, kayang sabihin ng mga tao, hindi eh. Mabait ka. Oo. Okay lang sa akin. Basta ako, mahal ako ng asawa ko. Kahit mabait ako. Pero dito po,
Para maniwala talaga tayo, kailangan alam nyo yung mga pruweba. Mayroon pong proof. Lahat ng pruweba naandyan na para sa resurrection ni Christ. Nakikita nyo po yan ngayon. Isa-isahin natin. Unang-una, yung pag-execute kay Kristo is a proven historical fact. Proven yan. Kahit atheist scholars, ang sinasabi nila, yes, may taong nabuhay ang pangalan ni Jesucristo at siya ay pinatay. Siya ay ipinako. Totoo ang pangyayaring yan. Historical yan. Pangalawa, totoong nangyari po na yung pinaglibingan kay Kristo, walang laman. Totoo po na bumukas yung bato at walang nakitang laman. At lahat po sila pinapatunayan yan. Ngayon, yung mga ayaw maniwala kay Kristo, nagawa ng fake news. Toledot Jesu. Na ang ibig sabihin, ito ay yung mga kalokohan tungkol kay Jesus. At anong sinasabi nila? Yung katawan daw ni Jesus ay ninakaw. At si Jesus daw ay hindi Diyos. Ang ginawa daw ni Jesus ay kumuha siya ng scroll mula doon sa templo ng Israel at isiningit daw niya dito sa kanyang hita. Pinasok niya sa loob, kaya siya nagkaroon ng kapangyarihan. Biruin mo yun, hindi nila ma-deny na si Kristo gumagawa ng miracles. Kaya ang gagawin na lang nila, imbentohan na lang natin ng kwentong kalokohan, ng kwentong kutsero. Ayan, nilagay ang scroll sa hita, nagkaroon ng powers. Kakanood nyo ng mga ano yan, mga cartoons, mga Marvel, di ba? Ganun ang kalokohan nila. Pero hindi nila mapatunayan. Kasi totoo na the tomb was empty. Ngayon, yung isa, kumalat ang balita kaagad. Kala nyo po ngayon lang nagkaroon ng marites. Talagang dati pa, hindi pa naiimbento yung term na marites, ang bilis na kumalat ng balita. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng balita na nabuhay si Kristo, walang makapag-deny na ito ay alamat. Walang makapag-deny o makapagsabi pala na ito ay isang alamat lamang. Kasi napakabilis ng pagkalat ng balita, nalaman agad ng mga tao. Hindi nga nila matago-tago eh. Kaya nga may Christianity ngayon. Kasi pinag-usapan siya kaagad. At merong mga testigo, mga kapatid. Ano yon? Tingnan po ninyo sinabi ni Pablo. He appeared to Cephas or Cephas. Sino yan? Sino po si Cephas? Siya po si Peter. He appeared to Peter and then to the 12. Nagpakita rin siya sa mga apostles, no? And after that, he appeared to no more than 500 brethren at one time. 500 tao ang pwedeng magsabi sa inyo, oo, nung ikatlong araw, nakita ko si Kristo. Oo, nakita ko siya. At ang ganda po nito, tingnan nyo maigi yung verse na to. Most of whom remain until now. Buhay pa rin sila. Nung sinusulat ni Pablo, yung 1 Corinthians, pwede mo pa rin puntahan yung mga taong nakakita kay Jesus when He resurrected. Nakikita nyo yung confidence ni Pablo? Confident akong totoo to kasi kahit puntahan mo sila, sasabihin nila sa'yo, nakita ko si Jesus, face to face. Ganun. May mga testigo, napakahalaga po yan. Kaya itong mga testigong ito, what they did was they preached the resurrection. And they stood with it. Lahat sila pinapagalitan. Huwag kayong gumawa ng fake news. Huwag kayong imbento. Hindi totoo yan. Patay na si Jesus. Nilibing siya. Walang katotohanan yan. But they fought for the truth. And in fact, all of them died for it. Pero ito pong sinasabi ko. Kung totoo yung faith natin kay God, kailangan hanggang dulo. Maghirap man tayo, marami mang atake dumating sa atin, marami mang mang-away sa atin, marami mang mag-question sa atin, anong kailangan? Kailangan kumapit tayo, tumindig tayo sa katotohanan, at wag nating tatalikuran ito. Kahit pilitin pa kayo ng mundo, hindi totoo yung Christianity. Grabe naman kayo mga Christian, masyado kayong conservative. Hindi kami konserbatibo. Nasunod lang kami sa salita ng Diyos. Gusto lang namin nasa tama kami. Yun ang tindigan nyo, yung tama. At hindi kayo papabayaan ng Panginoong Hesus-Kristo. He will see you
to the end. Because He is victorious, He will be with you. Yan ang confidence ninyo. Huwag mawawala yan sa inyo, mga kapatid. Ngayon, sabi po dito, may warning tayo sa kapatid ni Jesus. James chapter 2 verse 19. You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Lahat ng tao, pag mo naniniwala ka ba kay God? Oh, naniniwala ako. Pero di mo nakikita na totoo yung paniniwala niya kay God. Bakit? Kasi gumagawa pa rin ng mali. Yung mga diablo daw po, naniniwala din kay God. Nangangatog pa nga sila sa takot kay God eh. Wala tayong pinagkaiba pag ganun. Dapat hindi nyo lang alam at naniniwala kayo, pero yung paniniwala ninyo, dapat binabago rin po ang buhay nating lahat. Tingnan po ninyo ito believing is not just done in the head. It must transform the heart as well. Hindi lamang po tayo nagpapatalino. Hindi lang po kayo mag-aaral ng apologetics para maging matalino. Dahil kahit anong talino natin, pag nakipag-usap tayo sa iba at hindi nila naramdaman si Kristo sa atin, walang kwenta lahat ng pinag-aralan natin. We believe by faith, brothers and sisters. And what is faith? Hebrews 11 verse 1. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hindi mo man nakikita, hindi mo man naranasan in the flesh, hindi mo man na-experience, nagtitiwala ka. That is faith. Inilalagay mo yung buo mong paniniwala kay Kristo. Inilalagay mo yung buo mong pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Magbabago ang buhay mo kung ang faith mo ilalagay mo kay Jesus Christ. Hindi ka natatawag kung kani-kanino. Bakit ka pa mag-long distance call kay ganito, kay ganyan, kay santo ganito, kay santo ganyan? Dumirekta ka na. Diba? Kaya nga we pray in Jesus' name. Because in the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yan ang Panginoon natin. Ang tanong, nananampalataya ba tayo sa Kanya? And if we believe, we must live the gospel. Pagpatuloy lang natin para matapos natin ang 1 Corinthians 15. Sabi ni Pablo, I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle. Bakit? Alam niyo ginawa ni Paul? He persecuted the church. Marami siyang pinapatay na Kristiyano. Yung unang-unang Kristiyanong pinatay, si Stephen, naandun siya. Sige, batuhin niyo ng bato yan. Imbento ka ha? Batuhin niyo ng bato yan. Namatay si Stephen. Tuwang-tuwa si Pablo nun. At ginawa niyang misyon ng buhay niya, aatakin ko lahat ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, susugurin ko kayo. Hindi ko kayo tatantanan, sabi niya. Anong ginawa sa kanya ni Lord? Kinatagpo siya ni Lord. Nagpakita si Jesus Christ sa kanya at sinabihan siya, may misyon ka para sa akin. May gagawin ka para sa akin. And so what did he do? By the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain. Hindi nasayang yung grasya ng Panginoon. Bakit? Kasi ginawa niya yung role niya. Tayo kadalasan nag-aaksaya tayo ng grasya ng Panginoon eh. Niligtas nga tayo sa kasalanan eh. Nininis nga tayo mula sa mga kamalian natin eh. Pero ayaw natin pag-usapan si Jesus sa mga pagkakaibigan natin, sa mga gathering natin, sa mga family fellowship natin. Pag may birthday party, ayaw mo mag-pray. Ina-assign mo pa yung bata mag-pray para yung bata na lang magpe-pray. Nahihiya ka mag-pray. Ikaw talaga. Okay, kung may party, ikaw mag-pray. Pag-pray mo silang lahat, tapos sabihin mo, bago tayo mag-pray. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kamag-anak kung di pa naniniwala kay Jesus, ito po ang gospel. Di yun muna, bago nyo pag-pray yung pagkain. Magpapasko na mga kapatid. Yung mga Kristiyano talaga, mag-volunteer na kayo sa pamilya ninyo. Kung may pang hindi Kristiyano sa pamilya ninyo, sabihin nyo, sige, sa amin na kayo mag-Noche Buena. Pero bago tayo kumain, bago tayo lumafang, anong gagawin muna natin? May Bible study muna tayo. Aalamin muna natin kung bakit may Christmas. Ano ba ang tunay na kwento ng Pasko? Ito. And then share the gospel to them. The greatest Christmas gift you can ever give this Christmas is for your close friends and your relatives to know who Jesus is and to find the hope, the love, the great life that they can have in Christ Jesus our Lord.
Yan po ang ating misyon, mga kapatid. We have to live the gospel out because the gospel is worth our labor and dedication because it is the assurance of things hoped for and conviction of things not seen. Pangako itong pwede nating panghawakan, mga kapatid. Kaya kung nahihiya kayo mag-share ng gospel, wag. Makapangyarihan yan at kailangan nating lahat yan. Tingnan po ninyo ang verse na 1 Corinthians 15 verse 8. Sinabi ni Pablo dyan, 3 pangalan, si Kephas, si James, at si Pablo. Si Pablo ayaw sa Kristiyano, nagpakita si Jesus sa kanya na bagong buhay niya. Pinakalat ni Pablo ang mabuting balita hanggang Roma, hanggang sa dulo ng buhay niya. He preached the gospel because the gospel changes lives. Ngayon, pagpatuloy natin, if Christ is preached, that He has been raised from the dead, ang tanong ni Pablo sa kanila, bakit may mga nagsasabi sa inyo na walang resurrection of the dead? May mga naniniwala sa inyo na hindi na tayo mabubuhay. Yun nga po yung problema nila Naniniwala sila na pag namatay sila, end of the world na. Hindi. Mabubuhay tayong muli. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kung walang resurrection, di dapat hindi na lang nabuhay si Kristo. Our preaching is vain. Sayang lahat ng pinagpipreach namin kung wala tayong resurrection. Pagpatuloy natin, moreover, we are even found to be false witnesses of God. Isipin niyo lahat ng nagpipreach, nangangako na there's good future that awaits in you in heaven when we resurrect in the final days. Merong naghihintay sa ating magandang buhay sa piling ng Panginoon. Kung hindi totoong resurrection, nag-iimbento lang tayong lahat, ba't pa tayo nagsisimba dito? Ngayon, sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 15, kung hindi babangon ang mga patay, let us eat, drink, for tomorrow we die. Ano ibig sabihin nun? Kung wala naman palang resurrection, di halika na. Mag-inuman na lang tayo. Magkainan na lang tayo dito. Tapos, mamatay na lang tayo basta-basta. Pero dahil po may resurrection, may nagpapaalala sa inyo na ang buhay hindi lang kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kahit kayo ay naghihirap, kahit kayo po ay may pinagdadaan ng mga problema, may pinagdadaan ng sakit at pagsubok, hindi dito natatapos ang kwento. Dahil may resurrection tayong hinihintay. And our hope is alive in Christ. Nasa Kanya po ang ating pag-asa. Let's look forward to that, church. Let's look forward to Christ. Let's look forward to our second life, that eternal life in Jesus. That's why, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verses 18 to 19, those who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hoped in Christ in this life only, kawawa tayong lahat. Sayang kung ang hope natin hanggang dito lang sa buhay na to. Please, extend that hope until the very end. You must live it out. We live the gospel and it is a joy and a blessing. Dapat makita yan ng ibang tao sa ating mga buhay. Kayo ba, natutuwa kayo na kayo ay saved? Na kayo ay welcome sa kingdom ng Panginoon? Natutuwa ba kayo na binayaran ni Lord yung mga kasalanan natin? At kung natutuwa kayo, dapat may mga taong nabibless sa inyo. May mga taong nakaka-experience ng pagmamahal ng Panginoon mula sa inyo, papunta sa kanila. Are you sharing the love of Christ? Tingnan po ninyo ito, 2 Peter chapter 3 verse 10. The day of the Lord will come like a thief. It will pass away with a roar, and the earth and its works will be burnt up. Masisira, magugunaw ang buong mundo. Darating yan. Huwag kayong mamroblema. May climate change. Ang daming problema sa mundo. Huwag kayong mamroblema. Sinabi sa Biblia yan. Masisira tong mundong to. Temporal ito Huwag kayong patayo ng kung ano-ano. Masisira to. Lahat ng ito masisira. Pero hindi yun ang katapusan. Sabi ni Pedro, mga kapatid, since all these things are to be destroyed in this way, kailangan nating mabuhay in holy conduct and godliness. And then what do we have to look forward to? The coming of the day of God. Na pag dumating siya at nasira nga ang lahat, hindi pa yun ang katapusan. Dahil may better things waiting for us. And that would be eternity in heaven for those who truly believe in Jesus Christ.
and the things that He did and the offering that He did para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At the name of Jesus, sabi ni Pablo sa Philippians, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Darating ang panahon yun. Sana kasama ka namin. Sa panahong yun na dumating, sana mag-a-admit tayong lahat, yes, Jesus Christ is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Tingnan po ninyo itong verse na to ha. Pakita ko lang sa inyo. 1 Corinthians 15:58 na dadaanan at babalikan din natin next week kapag si Pastor Bong ang nag-preach sa atin. Sabi dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Dahil sa pag-asang meron tayo, ang sinasabi po ni Pablo, be steadfast. Manatili ka, fixated ka, matibay ang pananampalataya mo. Kumapit ka ng mahigpit sa Panginoon. Immovable. Ametakinatos, ibig sabihin walang galaw. Hindi ka para lumiko sa kaliwa o lumiko sa kanan. Consistent dapat ang lakad mo. Kasi totoo ang sinasabi ng Biblia, totoo ang mga pangako ng Panginoon at totoong babalik siyang muli. And He will redeem whoever is His. Whoever belongs to Him, He will redeem. And abound in the work of the Lord. Tumodo tayo palagi. Huwag kayong mahihiya na pag nagsisimba, nagsasamba, nagbabasa ng Biblia, parang wala tayong gana. Huwag. Itodo nyo, palagi nyong itodo. Bakit? Huwag nyo itodo para sa tao. Itodo nyo para sa Panginoon. If you know the truth, preach the truth. Preach it in love and show people yung hope nila ay nasa gospel of Christ. Kung katanungin ko po kayo anong mensahe natin ngayong hapon, know, believe, and live the gospel. Isabuhay po ninyo ang ating pinaniniwalaan. Ipakita ninyo kung bakit masaya kayo, kung bakit buo kayo, bakit confident kayo. Ito ay dahil kay Kristo. And He will not let you down. Tayo po ay magdasal, mga kapatid. Pagdarasal ko pong una yung mga taong hindi pa po sumuko sa Panginoon. Kilala nyo si Jesus, you know Jesus, but you've never really said, Jesus, you are my Lord and my Savior. I want my life to change. Gusto kong magbago ang buhay ko. And that can only happen if I give myself to you. Jesus, I want to put my faith in you. If that is your prayer, unang beses mo pa lang itong gagawin sa buhay mo, pero ngayon, malinaw sa'yo na ang gospel na matay si Jesus para sa'yo, tinubos ka niya sa kasalanan mo, at ang gusto niya sa'yo ay maligtas at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama siya. I'll give you this opportunity. If you want to receive the gospel, habang nakapikit po kayong lahat, walang nakatingin. If you want to receive the gospel today, I want you to raise your hand because I want to pray for you. If you want to receive the truth, gusto mong i-embrace si Lord at sabihin kay Lord, Lord, susuko ko yung buhay ko sa iyo. Simula ngayon, Lord, susunod ako sa iyo. Alam ko mahirap, pero Lord, walang imposible sa iyo. Kaya mong baguhin ang buhay ko. We see those hands. Those hands that are raised right now. Habang kayo po nakataas ang inyong kamay, can you pray with me? Sa puso po ninyo, sabihin nyo ito, Panginoon, God, I am really sorry. I repent from all my sins. But Lord, I thank you because you saved me. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Binayaran mo lahat ng mga pagkakamali ko. Tinubos mo ako, Lord. And so today, I declare that you are my Lord and Savior, and I will follow you for the rest of my life. Mga kapatid na nakataas ang kamay, kung pinagdasal nyo yan ngayon, welcome to the family of God. I would want those of you who raised your hands to stand up. Stand up. And then yung mga katabi po nila, allow them to feel that the family of God
is with them in this decision. So kung kayo ay Kristiyano na at talagang tinanggap nyo na si Lord at confident na kayo sa faith ninyo, pwede nyo bang hawakan o i-extend yung inyong mga kamay dito sa mga taong nakatayo, and let us pray for them. Lord Jesus, protect them. Lord Jesus, bless them. Lord Jesus, be with them and change their lives in Jesus' name. Lahat po tayo ngayon ay tumayo. Ang hamon sa ating lahat, ngayong araw na ito, we know, we believe, and we live the gospel. So our prayer for today is this: Jesus, will you open doors? Bigyan niyo po kaming lahat ng pagkakataon. Sabihin sa iba kung gaano kakabuti, kung gaano nakakamangha ang iyong ginawa, kung gaano mo kami minahal, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin para ipakalat ang mabuting balita that Jesus saved us from our sins, that He redeemed us, and that He promised us eternal life. Jesus, we put our faith in you, and we pray all of these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, at Amen.